Paano kung ang bakasyon na inakala mong pahinga lang ay siya palang magiging mitya ng bangungot na hindi mo na kailanman matatakasan pa? Paano kung ang simpleng biyahe kasama ang mga kaibigan mo papunta sa isang bakasyunan ang maging dahilan kung bakit magbabago ang lahat ng paniniwala mo sa mundo? Magandang araw sa inyo mga repakol. Ako si Kuya Totoy at ang kwentong ito ay hindi para sa mahihina ang loob. 7 parte ito at sa bawat parte, mas lalalim ang pagkapit ng dilim sa kanilang paglalakbay. Kaya mga repakol, bago ka magpatuloy, tanungin mo ang sarili mo. Kung ikaw ang nandyan, kaya mo bang tapusin ang bakasyon na hindi ka binabago ng lugar na pupuntahan mo? Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Ibinuga ko ang usok ng sigarilyo matapos kong humithit dito. Pagod na ako. Pagod na sa lahat ng bagay. Nitong mga nakalipas na buwan ay sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa buhay ko. Nalugi ang kumpanyang nagsusustento sa scholarship ko, dahilan upang huminto ako ng nakaraang semestre. Patay na ang mga magulang ko at tanging doon na lamang ako umaasa para sa napakamahal na tuition fee ko. May part-time naman ako pero hindi talaga iyon sapat para sa lahat ng gastusin ko. Mabuti na nga lang at mabait ang tiyahin ko. Halos patirahin na niya ako ng libre sa paupahang bahay niya. Nagbibigay pa rin naman ako kahit papaano. Nahihiya rin kasi ako, Kuya Totoy. Ang sabi naman ni tita, ayos lang daw basta makatapos lang daw ako ng pag-aaral. Kaya ngayon ay para akong binagsakluban ng langit at lupa. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa sinasabi sa tiyahin ko na hindi ako nakapag-enroll. Tinupok ko ang sigarilyo sa ashtray nang marinig ko ang pagbusina ng sasakyan. Sina Cherry. Sina Cherry yun. Kanina ko pa ay handa ang mga damit, ilang mga gamit ko sa maleta. Humiga lang ako saglit at nagsindi ng sigarilyo dahil kanina pa ako walang tigil sa paggalaw. Nalinisan ko na yata lahat ng sulok ng kwarto ko. Paglabas ko ay natanawan ko agad ang kulay abo na van na magdadala sa amin sa pagbabakasyon namin sa bahay ng boyfriend ni Cherry na si Art. Ang pagkakaalam ko ay bahay talaga iyon ng yumaong abuelo ni Art na kalaunan ay ginawang bahay bakasyunan. Kaklase ko noong high school si Cherry at isa sa mga childhood friends ko siya. Hanggang ngayon ay nakakapag-bonding pa rin kami. Tulad ngayon, kahit madalang na lang kaming makapag-usap at sa messenger na lang kami nakakapag-usap,
Si Cherry at si Art lang ang kakilala ko sa mga sakay ng van dahil ang iba ay pulos mga barkada ng lalaki nila. Pagbukas ng pinto ng van ay mga estrangherong mukha na ang sumalubong sa akin. Maliban sa isang lalaking abot tenga ang pagkakangiti. Pamilyar ang mukha niya sa akin. Lamang ay hindi ko maalala kung saan ko nga ba siya nakita. Guys, si Bethany friend ko. Mabait yan, suplada lang minsan. Pakilala sa akin ni Cherry na nakaupo sa tabi ni Art na siya namang nagmamaneho ng van. Pabiro kong inirapan si Cherry na nakalingon sa likod paharap sa amin. May nakalaang upuan na para sa akin sa tabi mismo ng pinto ng van. Katabi ng lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggal ang pagkakangiti sa kanyang mga labi. Hi, I'm Leonardo, but everyone calls me Leon. By the way, I'm single. Tinitigan ko ang nakalahad na kamay ng lalaki sa tabi ko. Maging ang pangalan niya ay pamilyar sa akin. Nawala sa sistema ko ang pagkantyawan ng mga barkada ni na Cherry. Paano'y pilit kong inaalala kung saan ko nga ba nakita ang lalaking ito. Upang hindi maging awkward ay nakipagkamay ako. Nagulat ako nang maramdaman ang pamilyar na init sa kanyang kamay. It was refreshing though. Nako Leon ha, hindi pang 1 week yung kaibigan ko tulad ng mga babae sa listahan mo. Birong muli ni Cherry. Shut up Cherry, hindi pa nga ako nagsisimula, sinisiraan mo na agad ako eh. Ani ng lalaking ikinantawa ng lahat. Matapos niyon ay isa-isa na silang nakipagkilala sa akin. Mababait naman silang lahat at very welcoming. Maliban sa isang babae na katabi ni Leon na nakilala ko sa pangalang Angel. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin ngunit may talim sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Kung ano man ang dahilan, iyon ang hindi ko alam. Nakilala ko rin si Anthony at Hailey, magjowang halos hindi mapaghiwalay. Si Amanda naman na masiyahin at siyang pinakamalakas na halakhak sa kanila. Si Nino na tulad ni Amanda ay kalog din. Si Patrick na mas makapalang make-up sa akin at ang itawag ko raw sa kanya ay Patricia. Si Raymond na barakong laging nilalandi ni Pat. Mababait silang lahat at sa tingin ko, hindi naman ako maa-out of place kahit papaano. Hindi ako nagsising sumama upang matakasan man lang ang mga problema sa syudad ng Maynila. Sa halos 6 na oras na biyahe namin ay hindi ko man lang naramdaman ang antok. Kinakausap pa rin ako ni Leon ngunit paglaon ay nakatulog ito sa natitirang oras ng biyahe. Ang iba kasi sa kanila ay kagagaling lang din sa trabaho. May pagkakataong napapahilig sa akin ang ulo ng lalaki ngunit naroroon si Angel upang saluhin at isandal sa balikat nito ang ulo ni Leon. Napakibit na lamang ako ng balikat. Ilang sandali pa ay pinasok ng van ang isang makitid na daan palabas ng highway. Ilang metro pa lamang ang nababagtas namin nang huminto ang sasakyan upang paraanin ang parada ng mga taong sa palagay namin ay isang prosesyon. Pawang lahat sila ay nakasuot ng itim at nakahawak ng kandila. Napakunot-noo ako nang makita sa harapan ang 2 foreigner na ang suot ay tanging mga pinagtagpi-tagping dahon lamang. Binalingan ko ang ibang mga kasama ko ngunit tila ako lang yata ang nakapansin dahil ang iba sa kanila ay tulog at ang iba naman ay nasa kanya-kanyang cellphone ang mata. Si Art ay abala sa pakikipag-usap kay Cherry. Maging dito sa liblib na lugar ay may dumadayo pa ring mga banyagang turista. Naisip kong baka mga vlogger lamang iyon at itatampok ang grupo ng mga
taong nagpoprosesyon. Nang umandar ang sasakyan ay sinundan ko ng tingin sa bintana ang mga tao. Nahagip ng mga mata ko ang isang babae sa may likuran na may ibinulong sa katabi. Bago pa tuluyang mawala sa paningin ko ang mga ito, ay nahuli kong lumingon lahat ng taong katabi ng babae sa direksyon namin at saka naghalakhakan ang mga ito. Hinaplos ko ang braso ko dahil bigla ako nakaramdam ng panlalamig at pagtayo ng aking mga balahibo. Hey, are you alright? Napatingin ako kay Leon na sa puntong iyon ay kakagising lamang. Ayos lang. Malamig pala dito sa probinsya, no? Tanging nasabi ko na lamang. Pilit inaalis sa isip ang mga taong nasa prosesyon na yun. Nagulat ako nang itaklob sa akin ng lalaki ang mini blanket nito. Sumipol si Raymond sa likod namin pagkakita sa ginawa ni Leon. Babe, nilalamig din ako. Biro ni Pat. Magkatabi rin kasi ang mga ito. Ihulog kaya kita dyan sa bintana, ani ni Raymond. Nagtawanan ang mga nakarinig nito. Mabuti na lamang at tulog na si Angel. May palagay akong hindi nito magugustuhan ang ginawa ni Leon. Natiyak ko iyon ng paggagising nito ay nasa nakabalot sa aking blanket nakatuon ang matalim na mga mata ni Angel. Isinawalang bahala ko na lamang ang malamig na pakikitungo sa akin Angel. Naroroon ako upang makapag-relax, hindi para dagdagan ang problema ko sa buhay. Halos kalahating oras pa nang makarating na kami sa destinasyon at nagising na rin ang lahat. Huminto ang van sa harap ng isang lumang ngunit napakagandang villa. Ang gate nito ay may mga kalawang na at tinutubuan na rin ng mga ligaw na halaman. Gayunpaman ay malinis naman ang buong kapaligiran. Puro puno na ang paligid ng villa at ang pinakamalapit na bahay ay 1 kilometro pa ang layo. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa front door ng villa at sinalubong kami. Si Mang Ponso ito. Ang naririnig kong itinawag dito ni Art. Magiliw naman ang matanda at palaging nakangiti. Tumulong ito sa pagbaba ng mga gamit namin. Magtipitong oras din halos ang biyahe at malapit nang lumubog ang araw. Naghanda na ako ng hapunan. Ali kayo. Dali-dali nang nagsipasok ang lahat. Napalingon ako kina Pat at Raymond na naghaharutan sa likuran namin. Napailing na lang ako at natatawa. Nabura ang ngiti ko nang tumagos ang paningin ko sa may banda kung saan nakaparking ang sasakyan. Sa likuran yun ay may 3 babaeng nakatayo at nakatitig sa amin. Nakapasok na ang lahat habang ako ay tila napako sa kinatatayuan ko. Bethany. Lumingon ako nang may tumawag sa pangalan ko. It was Leon. Halika na. Tawag sa akin ng lalaki. Ninitian ko siya kahit na malakas ang kabog ng dibdib ko sa aking nakita. Sumenyas akong susunod na at nang lumingon ako sa may sasakyan ay wala na ang 3 babae. Sigurado ako sa nakita ko. Iyon ang mga babae sa pinakalikuran ng prosesyon kanina. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes.
Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!